Matapos ang sunod-sunod na pangit na season, nag-decide ng Chicago Bulls na tanggalin ang Vice President at General Manager ng Chicago Bulls na si Arturas Karnisovas at Mark Eversley bilang bahagi ng pagbabago ng pamunuan ng koponan. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, mula 2020, bumuo sila ng core na kinabibilangan ni Zach LaVine, DeMar DeRozan, Nikola Vucevic, Lonzo Ball at Alex Caruso. Sa papel malakas ang lineup pero hindi ito nagtagal dahil sa injuries, lalo na kay Lonzo Ball at kakulangan sa consistency ng team. Ang pinakamaganda nilang naging takbo ay noong 2021-2022 season kung saan nagtala sila ng 46-36 record at nakapasok sa playoffs ngunit agad ding nalaglag sa first round laban sa Bucks. Pagkatapos nito, tuluyan ang bumagsak ang Bulls. Hindi na muling nakabalik sa playoffs at nagtala pa ng 4 na sunod-sunod na losing season, kabilang ang kasalukuyan na 29-49 record. Pero kung pag-uusapan ng huling pinakamaganda nilang season, kailangan pang bumalik sa panahon ni Derrick Rose noong 2010-2011 season. Nagtala ang Bulls ng 62-20 record, ang pinakamagandang record na naabot ng Bulls. At si Derrick Rose ang naging pinakabatang MVP sa kasaysayan ng liga. Umabot sila sa Eastern Conference Finals ngunit nalaglag sa Miami Heat na pinamumunuan ni LeBron James. Sa panahon na yon, ang general manager ng Bulls ay si Gar Forman kasama si John Paxson bilang Vice President of Basketball Operation. Sila ang nagbuo ng core na muntik nang umabot sa NBA Finals. Simula nang masira ng injury ang career trajectory ni Derrick Rose, hindi na muling naabot ng Bulls ang parehong antas ng tagumpay. Ngayon muling nasa punto ng pagbabago ang franchise. Kaya na ba nilang bumalik sa dating lakas o magpapatuloy ang kanilang paghahanap ng bagong direksyon? Samantala, matapos ma-injure ni Luka sa laban kontra OKC, nagtungo na siya sa Europe para doon magpagamot. Out na si Luka para sa natitirang regular season games matapos ma-diagnose ng grade 2 hamstring strain at layunin ng kanyang pagpunta sa Europe na mapabilis ang recovery bago ang playoffs. Nangyari ang injury sa third quarter kung saan bigla siyang napahinto at tumawak sa kanyang hamstring. Kahit nakaramdam siya ng discomfort sa first quarter, pinayagan pa rin siyang maglaro. Pero kalaunan, lumala ito. Sa ngayon, uncertain pa rin kung aabot siya sa simula ng playoffs. Bago ma-injure, dominante si Luka, nag-average siya ng 33.5 points, 8.3 assists at 7.7 rebounds per game. Pinakamataas sa season na ito. Dagdag problema pa, si LeBron ay nagtamo rin ng foot injury sa laban kontra Dallas Mavericks at inaasahang mawawala siya ng ilang games depende sa recovery ng kanyang paa. Bukod pa dito, mawawala rin si Austin Reeves dahil sa oblique injury at inaasahang aabot ng 4 to 6 weeks. Malamang out siya sa buong first round ng playoffs. Dahil dito, delikado ang sitwasyon ng Lakers kahit nasa top 3 sila sa West kasama ang Denver Nuggets. Kung hindi makakabalik ang tatlo, magiging mahirap para sa Lakers makagawa ng malalim na playoff run.